Yun o. Good evening guys. Yan. Dito kami ngayon sa Kalumpang. And punta kami sa Gada. Pero Banawi muna kami. At syempre kasama natin ang endurance champion na si Eric. Para mag road trip sa malayong lugar. Kasama si 401, Sina China, Ralph, Mafe, and Maricar. Nag-dinner na kami sa Mang Inasal para dire-diretso na ang biyahe namin. Nang makapasok na kami sa NLEX ay nag-stop over muna kami sa Shell. Tamang coffee break muna, pero hindi dyan sa Starbucks. Good morning guys! Welcome to my vlog. Inumaga na kami pero itong aking piloto na si Eric ay parang bago pa lang ginaganahan. Kaya lang nakita namin itong pancake house kaya tigil muna tayo para makapag-breakfast. Oops! Naku naman, nahagip pa ang aming mahiwagang tinapay. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you didn't. At last, narating namin ng Banawe. Pero bago kami tumuloy, photo ops muna dito sa may arko ng Banawe. Ayan o, tuwan-tuwa si Papa Des. Dito pa rin sa lugar ng Banawe ay meron kaming tinigilan. Kitang-kita dito ang overlooking view kaya tamang sightseeing muna kami. At pinalipad ko na rin ang aking camera sa pamamagitan ng mahabang stick. Makalipas nga ang magdamag at kalating araw na nakatali si 401 ay sisimulan na namin mag-ride mula Banawe hanggang Sagada. Kitang-kita sa excitement ni 401 ang bagong kaling kanyang dinadaanan papuntang Sagada. Ito na nga at lumapit na ako para maramdaman ko ang malamig na hangin. Kaya lang, pag nakakita ka ng mga overlooking view, ay hindi mo kayang palampasin ang mga ganitong pagkakataon. Kaya photo ops muna mga paps. Nadaanan naman namin itong isang mataas na rock formation. Nasa gitna ay meron isang malinis na ilog. Parang sarap maligo. Tara, dive! At nagpatuloy na ulit kami sa aming pagbiyahe. At ito na nga ang packet ng Sagada. So, nadaanan pa namin itong may landslide. Saktong-sakto si Mother Raptor. Boss Eric, ingat! Napakaaliwalas ang panahon habang papalapit na kami ng Sagada. Sa kabila ng mainit na sikat ng araw, ay mas nararamdaman ko pa ang malamig na sampal ng hangin sa aking katawan. Palatandaan talaga na malapit na kami sa Sagada. Pero dahil sa excitement na aking nararamdaman, ay parang walang katapusan na itong road trip namin. Yung walang katapusang packet na biyahe. Akala mo, si San Pedro na ang sasalubong sa akin. At sa wakas ay narating na namin ang bayan ng Sagada.
Gising na ba si Eric? Opo. Kuya Jan. Day 2 namin dito sa Sagada at ang first activity namin ay ang pag-akyat sa Marlboro Hills. Medyo na late kami ng akyat kasi hindi nakarating yung una namin kausap na tour guide, pero pinapunta naman niya si Kuya Jan, kanyang reliever. Delayed kami ng 30 minutes pero okay lang, at least dumating pa rin naman si Kuya Jan. Pero sila yung At pagkatapos nga ng mahabang trail na parang nasa 2 kilometers ay narating na namin ang Marlboro Hills. Kaya hindi na namin sinayang agad ang pagkakataon at eto na nga, nagpa-picture na ang aking anak na si China. Trivia naman tayo guys. Alam niyo ba na ang taas itong Marlboro Hills ay nasa 5,056 feet above sea level at 360 view kung makikita ang lahat ng bundok dito. Ako lahat. Ay, nahulog. Ay! Ay, sige. Tanggal ang alawan. Ano ba yan? Wala, ganyan lang. Ano nakikita sa atin? Noo. Wala, ito, yan. Sinimulan na uli namin maglakad papunta sa next stop namin. Mahaba-habang lakarin nito pero hindi ka maiinip kasi napakaganda ng view sa buong paligid. Mapakaliwa o kanan man, sa harap, sa likod, 360 view mo siyang makikita talaga. Para ka nasa loob ng Insta360 camera. Kaya dapat talagang magamit namin ng sulit ang Insta360 para sulit ang souvenir namin. May nadaanan din kaming cliff kaya hindi na rin namin pinalagpas. Maingat kaming bumaba ni China para sa isang maikling photoshoot and konting video na rin. Malapit na kaming makarating sa lugar ng Echo Valley.
At nang marating namin ito, Isa pa. ay guys, Asan mo? sampulan ko kayo ng sigaw ni China. Sound check! Nakakatakot ko palang manigaw. Okay. Tapos na kami sa Marlboro Hills. Punta na kami sa Blue Sol. Malayo-layo na rin ang aming nalakad. Kaya ramdam na namin ang pagod at naisipan na muna namin tumigil para kainin na rin namin ang aming baon na tinapay. At nang medyo naka-recharge sa ulit kami, ay naglakad na ulit kami para marating na namin ang Blue Soil Hill. Dito sa video ay very light color lang. Pero pag personal mo itong pinuntahan ay mas makikita mo ang pagka bluish color ng lupa dito. Ito ay dahil sa mataas na concentration ng copper at ng iron minerals. So ayan, dagdag ka naman guys. Yun, at natapos namin ang trekking mula Marlboro Hills hanggang Blue Soil Hills. Mahaba pala itong trekking na to. Inabot lang naman ng mga nasa 17 kilometers paakyat at pababa mula doon sa drop-off point hanggang doon sa meeting place kung saan susunduin kami na Eric. At dahil bukas ay papunta na kami ng Baguio ay minabuti na namin dumaan sa bilihan ng mga pasalubong at souvenirs dito sa Sagada. Meron daw kasing bibili na agimat sa Maricar. At kung ano man yung agimat na yun ay siya na lang ang nakakaalam. Ito na tumado. Kanina ito? Kayo na to? Ayan, kay Maricar. Aming-amin ang Sagada. Walang katao-tao. Kami lang talaga naglalakad sa kalye ng mga oras na yon. Napakadalang ng mga turista. At ito talaga ang mga panahon na gusto ko. Yung tipong bawat puntahan mo ay hindi ka napipila. Mapa-tourist place man ito o restaurant. Kasi nga, sa layo ng lugar na ito, walang dapat nasasayang na oras. Ika nga, time is gold. Dito naman kami ngayon sa Sumaging Cave. Naalala ko tuloy yung first time na punta ko dito. Way back 1990. Isinama ako ng kapatid ko na si Kuya Bobby dahil nagkakandak sila ng training para sa pag-aalaga ng baboy. At isa nga sa nabiyayaan ng ganitong proyekto ay ang mga taga-bayan ng Sagada. Pwede mo po. Mas maganda oh. Para sa pupunta dito sa Sumaging Cave, kailangan may baon kayong dobling ingat. Dahil sa simula ay madulas at medyo matalas ang mga bato. Siguro dahil gawa na rin ito ng mga puti. Pero pag nakarating na kayo dito sa may kalagitnaan, maganda na tapakan ng mga bato dahil hindi na ito madulas. Yan muna. Yan muna. Yan. Yan. Oh, harap. Ano, marika na kayo natin.
na, malapit na yan. Madali naman yung packet. Anyway, yung pinakaunang formation pala, makikita natin yun. Ah, ito pala, oh, nasa likod natin. Elephant dead dahil daw sa formation ng baby elephant and the mother elephant facing each other. Ah, ito, mukha ng, harap ng elephant. Baby. Nasaan yung... Ito yung trunk ng mother, hanggang doon sa lahat. Hindi yan, pwede dyan sa may tubig yan. Hawak ka muna. Dito sa part na ito ay hindi na madula sa mga bato na aming kinatapakan. May nakasalubong ba kaming grupo ng mga turista na galing na sa ibaba ng kuweba at pabalik na sila. May mga kasama silang matanda na para sa akin ay lubang napakadelikado. Gumagapang na nga sila packet dahil talagang mataas ang pabalik nito papunta sa labas ng kuweba. Nasa 300 meters ang lalim nitong sumaging cave. Inabot kami ng nasa 3 oras para matapos itong activity na to. Atras ba? Kaya iihi muna. Oo. Kuya, pwedeng umihi dito, ano? Sa? Ah, sige. Ihi po. Mainit oh. Mainit. At narating na nga namin ang isa sa mga exciting part dito sa Sumaging Cave. Challenging kasi magrarapel kami dito. Diba dikit naman yan, balansin mo lang yung katawan mo. Balansin mo lang yung halos pantay ang bigat sa paa at sa kamay. Naku China, huwag kang bibitaw, hindi kita kayang saluhin. At ito na nga si Maricar. Napakatagal niya bago nakababa dahil hindi niya malaman kung paanong diskarte ang gagawin. Hanggang sa sinundo na siya nung tour guide namin dahil talagang nandun lang siya sa gitna. Hawak mo na sa kanya. Tayo, yan. At sa wakas ay nakababa din si Maricar after 20 minutes. At sumunod na si Ralph. Basta wag kang bibitaw sa tali. Yun lang yun. Special itong video na to dahil kasama ko ang aking unika iya. Mahaba itong video na to dahil gusto kong madokumento ang mga sweet moments naming mag-ama. Hindi na lang. Relax lang ang leg. Relax lang muscle para hindi pulikatin. Ayan, sige na. Makam, kinaya, sumape. Sige, fire. Yan, kanina pa po yosi ng yosi si Sino. Sakit, aray ko. O sige. Try nyo nga. Ano ka lang? Kung meron. Sus. Wala. Kung maganda kasi upo ka doon sa sige. Pwede pala. Hawak na lang, hawak madulas. Hindi abot. Ayaw yan, sige. Kailangan ay dapat hindi siya pwedeng mauna. Walang sasalo eh. Ano ba kasi tayo nagkakagawa na ito? Pakihirap sa buhay mo. Tapos babalik ulit. Ayun.
Pagod at sakit ng katawan ang inabot namin dito. Pero kakaibang experience naman ang binigay na kapalit sa amin ng Sagada. Para kang nag-travel back in time. Akala mo ay nasa 1980s ka dahil nga sa tahimik at payak na pamumuhay ng mga taga rito. Andyan pa rin ang kanilang mayamang kalikasan at napanatili nila ang mayamang kultura ng kanilang bayan. Kaya Sagada, maraming salamat po. Kinabukasan ni Maga kami nag-pack up para makabiyahe na kami sa aming susunod na destinasyon. Pero bago kami bumaba ng Sagada, ay tumaan muna kami sa isang cafe by the clouds. Dito pa rin sa Sagada. Dito na kami nag-breakfast bago simulan ng isang mahabang biyahe. Pero tingnan niyo ito guys. Kakauli-uli ang sandali namin dito ay pinabaunan pa kami ng isang napakagandang view. Pagkatapos namin kumain ay agad na rin kaming bumiyahe. Tumigil din kami sa dating highest point ng Philippine Highway System. Ito ay dito sa Atok Benguet. Pagdating namin dito sa La Trinidad ay sakto. Hindi pala naman strawberry season, kaya hindi ko na pinakita sa video ang strawberry farm. Kaya ang ginawa ng aking mga kasama ay nagkwaldas na lang ulit ng kanilang mga pera. Dami niyan ah. Hindi na tayo, kulang pa. Baka i-display mo sa hot rod yan ha. Palitinda mo yan. Assistante ng hot rod yan. 35 isa. Ay, ano lang naman. 6,100. After ng strawberry farm ay hindi kalayuan dito ang Chinese temple. Dumaan na rin kami dito para makapag-alay ng dasal si China. China, baka naman ipagdasal mo na rin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. And then pumunta na kami sa Golden Bell para magpa-picture. Kinabukasan, ika-4th day ng aming tour ay nag-checkout na rin agad kami sa aming hotel para walang masayang na oras. Dito ay dumiretso na kagad kami sa Burnham Park para masilayan ang ganda nito at madama ang lamig ng Baguio City. Nakaka-relax talagang mamasyal dito pag na-chepan mong ganito nakakunti pa ang turista. Kasi nga kitang-kita mo ang lawak ng lake, ang mga puno, at mga halaman. Siyempre hindi mawawala ang trademark ng Baguio. Ito ay ang magaganda at makukulay nilang bulaklak. Pagkatapos namin mamasyal dito sa Burnham Park ay sinama ko na si China sa paborito niyang sports. Ito ang world's most prestigious motor racing competition. Walang iba kundi ang Formula 1. In a few moments' time, green flag at the back. Formula 1 in 2024 begins when the 5 red lights go out. The new season is underway, and it's a good reaction time for Max Verstappen. Little bit of a wiggle when he applied the power for the second part of the start, but he maintains the lead. Charles Leclerc trying to go around the outside. How brave is he feeling? He's not. He's in second place, and it's Sergio Perez who finds himself in fourth. George Russell is in third place. The spinner was Lance Stroll in the background for Aston Martin. It's Max Verstappen with the lead, who will be Kaya naman shout out to Tito Harry and Tito Sasa. Isama niya na kami dyan sa Lusail International Circuit, dyan sa Doha, Qatar. And the celebrations are underway. It was always likely to be Red Bull, but that is a statement drive of 57 laps of not attack all the time, but when he did need to attack,
Max Verstappen underlined in block caps again. LCD kanina. Healthy diet can itipon ay katiwalaan na MX3 capsules na dahil Alpha, Beta, Dito naman kami ngayon sa Botanical Garden, kung saan ginanap ang International Sungka Competition, kung saan naglaban ang China versus Philippines. Ay, patay. Lalagay ka ba dito? Hindi. Kalimutan. Itong akin. Ah, Itong sa'yo. anong ibig? Ayan. Ang ganda naman ng ngiti ng anak ko. Ay, nakakawala ng pagod ay. Napapuntang Tayabasin tuloy. Sandali na rin kami dumaan dito sa PMA para makita itong mga madalang sa aming paningin. Ito ay ang mga tangke at mga kanyo na ginamit noong World War II. And finally ay ang pagpapasalamat namin kay Lord. Muli po maraming salamat Panginoon sa paggabay niyo sa amin papunta ng Sagada dito sa Baguio hanggang sa makauwi ng Tayabas. Sobrang saya ko dito dahil nagkabanding uli kami ng aking anak. At syempre nakasama ko rin ang mga matatagal ko nang kasama sa hanap buhay na si Ralph, Mafe, and Baricar. So that's all for this video. See you in my next vlog. Bye!